Magandang araw na naman sa inyo mga kaspoki. Ngayon ay magkukwento na naman tayo ng isang nakakatakot na pinamagatang isla ng mga vampira. Narito ang kwento at sisimulan na natin. Alas 8 pa lang ng umaga ay umalis na sina Clara, Crisostomo, Clay at Fidel papuntang Calayan Island para mag-outing. Isang isla na maraming mga likas na yaman. Ayon kasi sa mga kakilala nila ay maganda mamasyal doon. Di kalayuan ang isla sa kabisera nila. Tatawid lang ng dagat na may 5 kilometro ang layo bago makarating sa nasabing isla. Habang nagmamaneho si Crisostomo ng sasakyan ay tinanong niya ang mga kaibigan kung seryoso ba sila na pupunta sa isla ng Calayan. Naman, Chris. Exciting kaya ito, sabi ni Clara. Diba, may haka-haka na marami nang pumunta sa isla na yun ang hindi na nakabalik, pabulayo ni Clay. Di naman totoo ang mga haka-haka na yun. Sinasabi lang nila yun para walang masyadong pumunta sa isla, anang wika naman ni Fidel. Guys, wag na tayong mag-isip ng kahit na ano. Be positive lang tayo. Ang mahalaga ay mag-enjoy tayo dun, okay, pahiwatig ni Clara. Tumahimik na lang ang lahat nung sabihin yun ni Clara. Mga ilang minuto pa lang ay nakarating na sila sa barangay Puntok kung saan naroon ang daungan patawid sa isla ng Calayan. Bumaba sila sa sasakyan at naglakad tungo sa pantalan. Naghanap sila ng bangkero para masasakyan patawid ng isla pero marami ang umayaw sa kanila. Tila nababakas sa mga mukha ng bangkero ang takot sa kung anong naroon sa isla. Mawalang galang na po. Bangkero po ba kayo? Tanong ni Clara sa isang Ginoo na nagbibilad ng daing sa bakuran nila. Tumango ang ma'am at nagsalita. Bakit? Anong kailangan nyo? Wika nito sa kanila. Maaari ho ba namin kayong arkilahin patungo sa isla ng Calayan? Natigilan muna ng ilang segundo ang lalaki bago sumagot. Seryoso ba kayo? May bakas na pagkabahala sa mukha ng Ginoo. Opo, sagot ng nagtatakang si Clara. Bakit po? Sumagot ang bangkero pero nagpakawala ito ng kakaibang ngiti sa labi. Sige. Pero mahal ang singil ko sa inyo. Magkano po? Tanong ni Crisostomo. 1,000, tugon ng bangkero. Ang mahal naman, reklamo ni Clay. Ayaw nyo. Total, back and forth naman yang 1,000. Ihahatid ko kayo at pagkatapos ay babalikan. Ano? Deal, sabi ng ma'am. Nagkatinginan ang magkakaibigan at sa huli ay pumayag na rin sila. CJ, call kami. Sumakay sila sa bangka na di motor ng bangkero. Ang pinagtataka lang nila kung bakit panay ang tanggi ng ibang mga bangkero sa kanila. Nung tanungin naman nila ang ma'am ay hindi ito sumagot. Tamang hindi mainit ang panahon nung sila ay pumalaot. Di rin gaanong maalon kaya kahit papaano ay panatag sila ng konti. Nung nakita na nila ang nasabing isla ay nasasabik na talaga sila. Halos tatalo na sa bangka si Clara para makarating agad sa isla. Relax ka lang girl. Makakarating din tayo roon. Pagtapik ni Clay sa balikat ni Clara. Overexcited lang, sagot ni Clara. Dumaong ang bangka sa dalampasigan. Bago umalis ang bangkero ay nagtanong siya kung anong oras niya susunduin sila. Mga 3 in the afternoon siguro, manong, wika ni Clara sa bangkero. Sige po. Tango ng bangkero. Pagkuway umalis na rin ang bangkero sa isla. Iginala nila ang paningin sa kabuuan ng isla. Wala silang nakitang kahit isang tao man lang sa isla nung mga oras na iyon. Sa halip na manatili sa kinatatayuan nila ay naglibot na lang sila dahil nagbabaka sakali na may taong mapagtatanungan. Dahil sa excitement ay kinuha nila ang kanya-kanyang phone at nag-video ang mga ito. Wala palang signal dito.
Tinaas ni Clara ang cellphone ngunit wala siyang masagap na signal. Nawiwili sila sa paligid. Sa pagpapatuloy kasi ng kanilang paglalakad ay nakakita sila ng batis. Agad na nagtungo dito ang magkakaibigan. Habang hawak-hawak pa rin ni Clara ang kanyang cellphone na nakasukbit sa gimble, ay di inaasahang nahagip ng kanyang phone ang isang bata na nakatayo sa kabilang bahagi ng batis. Muntik nang mabitiwan niya ang phone. Sus Mariosep! Napalapat ng kamay si Clara sa kanyang dibdib habang humihingal. Agad naman na tumakbo ang nakita niyang bata. Sinubukan niya itong habulin pero bigla na lang itong naglaho nung lumiko sa isang puno ng niyog. Nabatid ni Clay si Clara. Lumingon ito as kaibigan. Nung nakalapit na siya ay tinanong nito, "Clara, ayos ka lang ba?" Pagbaling ni Clay kay Clara. Pagtango nito sa kaibigan, may bata kasi akong nakita. Gusto ko sana siyang sundan, kaso ay bigla na lang siyang nawala. Kinilabutan naman ako sa sinabi mo. Napahimas ng braso niya si Clay. Did you mean na may ghost dito? Nagsalubong ang kilay ng dalaga. Iwan ko. Napakibit balikat naman si Clara, gusto ko lang naman na magtanong sa kanya. Nagpatuloy sa pamamasyal ang magkakaibigan hanggang sa marating nila ang isang munting nayon na may kaunting tao. Oh? May nakakita pala dito, eh. Tara? Magtanong tayo dun. Akmang tutungo na sana sila sa nasabing nayon nang biglang may humarang sa kanilang daraanan mula sa halamanan. Nagulat sila. Sino ka? Gulat na tanong ni Crisostomo. Ang tao ay nakasombrero ng pandagat at may nakasukbit na tabak sa kanyang tagiliran. Tumango ang tao at nagsalita. Huwag kayong pumunta roon. Delikado. Bumalik na kayo sa kabilang dako ng isla. Umalis na kayo bago pa man mahuli ang lahat. Babala ng lalaki at nagmamadaling lumayo sa kanila na tila may kinatatakutan. Nagtaka ng labis ang magkakaibigan. Sino yun? Tanong ni Clara. Ewan ko. Mangingisda siguro, sagot naman ni Crisostomo. Tila may kinatatakutan siya. Siguro ay bumalik na lang tayo, guys. Parang kakaiba na ang pakiramdam ko dito simula nung binalaan tayo ng ma'am na yun, nababahala na wika ni Clay. Matatakutin ka pala, panunukso ni Fidel kay Clay. Tama na yan. Tara na, bumalik na tayo sa dalampasigan, sabi ni Crisostomo. Nung pagtalikod nila para bumalik na sana ay nagpakita ang bata sa kanilang daraanan. Nabigla sila. Inanyayahan sila nito na tumuloy sa kanilang tahanan ngunit tinanggihan nila ang alok ng bata. Dahil doon ay hinayaan na lamang sila nito na makaalis. Pero pagdating sa dalampasigan ay nakahinga na sila ng maluwag. Nangangatog ang mga tuhod nila at kakabog-kabog naman ang mga dibdib. Labis silang natakot sa bata. Hindi kasi ito kumikibo kapag nagsasalita at wala ring reaksyon ang muka. Ang mga mata ay malalim na parang puyat magdamag at kakaiba din ang amoy nito. Sumapit ang 3:00 ng hapon ay hindi pa rin nakakabalik ang bangkero. Nag-aalala na sila. Asa na ba si Manong? Bakit ang tagal niyang bumalik? Pag-aalala ni Clara. Babalik yun. Siguro ay may ginagawa pa yun kaya wala pa siya. Baka 4:00 ay narito na siya, sab naman ni Crisostomo. Umabot na ng takip silim ay wala pa rin ang bangkero. Kaya naghanap na lamang ng mapagkublihan ang magkakaibigan. May isang dalagita ang umagaw sa kanilang atensyon. Lumapit ito sa kanila at inalok sila ng matutuluyan. Kahit nagdadalawang isip ay pumayag na rin ang mga ito. Sige na, Per. Payag na tayo. Sayang naman kung tatanggihan natin. Ang ganda pa naman ni ate, pabulong ni Fidel kay Crisostomo. Dahil sa mapang-akit na mukha ng dalagita ay hindi na sila nag-atubili pa. Sumunod kayo sa akin. Tumalikod na ang dalagita at sumunod naman ang 4.
Dinala niya ang mga ito sa nayon hanggang makarating sa bahay nila. Ang mga kapitbahay naman ng dalagita ay panay ang tingin sa mga panauhin niya. Pumasok na sila at pinakilala sa kanyang mga magulang. Pinakain rin sila ng mga ito nung sumapit ang hapunan. Binigyan sila ng kwartong matutulugan. Magsabi lang kayo kung may kailangan kayo, doon lang ako sa kabilang silid, anang wika ng dalagita na si Anding. Salamat, pagpapasalamat naman ni Clara. 10:00 na ng gabi nung sila ay makatulog na. Ang hindi nila alam ay may binabalak pala ang mga taong nakatira sa bahay. Mabuti na lang at nagising si Fidel dahil naiihi. Narinig niya ang pag-usap ng mag-ina na ipapaalam daw nila sa mga vampira ang tungkol sa mga panauhin. Agad naman na bumalik si Fidel sa silid at ginising ang mga kaibigan. Kahit inaantok pa ay bumangon na sila at lumayo sa bahay. Hindi nila mawari na kung ano ang mga tao na yun. Ano ba sila? Mga aswang ba sila? Tanong ni Clay. Hindi ko rin alam. Basta parang masama ang balak nila sa atin. Ipagbibigay alam daw nila na may panauhin sila, sagot ni Fidel. Kanino? Ewan ko. Hindi ko alam. Kaya ano na ang gagawin natin? Baka hindi tayo maabutan dito ng umaga, pag-aalala ni Fidel. Nung sila ay nasa dalampasigan ay nakarinig sila ng mga payagpag. Nagsitingala sila sa himpapawid at laking gulat na lang nila nang masilayan ang mga lumilipad na mga vampira. Nagsitili sila. Dahil sa liwanag ng buwan ay nakita nila ang mga ito. Nagtatakbo silang lahat nang sila ay sugurin. Nadapa si Clay sa buhangin at muntik ng lapain ng isang vampira nang biglang may nagbabagang palaso ang tumarak sa dibdib nito. Nagsibaling ng tingin ng ibang vampira sa may gawa nito. Nakita nila ang mangingisda kanina na may hawak ng pana at palaso. Nung sugurin ng mga ito ang lalaki ay nagpakawala ulit ito ng 3 palaso at muling tumarak sa puso ng ibang vampira. Nag-apoy ang mga ito. Yung mga natitirang vampira ay nagsibalik na dahil sa takot na pati sila ay mapatay ng mangingisda. Nung sumapit ang umaga ay nagpasalamat sina Clara sa nagligtas sa kanila. Inihatid na lang sila nito sa kabilang isla. Hindi na nila alam kung ano na ang nangyari sa mga taga na yon. Wala na rin sa bahay nila ang bangkero na inarkilahan nila. Umuwi sila nang may dalang takot dahil sa mga nangyari na hindi inaasahan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga ka-Spooky. Kung nag-enjoy kayo, kindly like, subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa mga kwento na aming i-upload soon. At kung gusto niyong magpadala ng mga nakakatakot na mga stories, ay mag-email lang kayo sa aming email na nakikita niyo sa inyong mga screen. Maraming salamat.